Kabanata 401. Ano? Totoo ba ito? Ang lahat ay kinutya ang ideyang ito, hindi ba parang masyado itong hindi makatotohanan? Tanga ba ang mga Silva para pumirma ng kontratang tulad nito? Tiningnan ni Simon Zimmer ang mukha ng lahat ng walang kumpiyansa at ngumiti. Pagkatapos inilabas niya ang isang napakagandang folder mula sa kanyang briefcase at hinagis ito sa mesa. Heto, tingnan ninyo. Pumulibot ang lahat sa mesa at sinuri ng mabuti ang mga nilalaman. Talagang sa kontrata kung ano ang sinasabi ni Simon, ang bibigyan ng 10 ektarya ang pamilyang Zimmer para magpatakbo sa newly planned area sa Buckwood. Sa tabi ng isang shopping center, ilang residential building ang kasama rin sa lupain. Ang bawat pulgada ng bagong lugar sa Buckwood ay nagkakahalaga ng tonelada ng ginto. Kung mapapamahalaan ng pamilya Zimmer ang proyektong may 10 ektarya ng lupa, ang lalaki ng 10 beses ang kanilang net worth. Natukoy din sa kontrata na ang collaboration na ito ay magbibigay sa pamilya Zimmer ng 51% ng lahat ng shares at itinalagang in charge sa nasabing proyekto. Kung mabibigo sila, ikokonsidera ang lupa na repayment para sa pamilya Zimmer. Siyempre, mag-aalok ang mga Silva ng lupa habang responsable ang mga Zimmer sa pondo. Ang mga numero ay hindi maliit, mangangailangan ng $15 million sa first period. Kung nais ng mga Zimmers na makakuha ng ganitong halaga ng pera, talagang ibebenta nila ang bawat proyekto nila at tuluyang talikuran ang market sa NIMH. Ngunit ang profit sa kontrata ay labis-labis para hindi pansinin. Kahit na may mga risk, maraming tao ang nasasabik tungkol dito. Nang makitang nagniningning ang mga mata ng lahat, naging kampante si Simon Zimmer. Dad, mayroon akong 3 bagay na kailangan kong gawin ngayong nakabalik na ako sa NIMH. Una ay para sabihin sa iyo na ang pamilya Zimmer ay sa wakas ay maaaring makagawa ng isang bagay sa Buckwood. Hindi babalik sa ibang oras ang ganitong pagkakataon kung mawala ito sa atin. Pangalawa, alam kong hindi nyo nagustuhan si Harvey York. Ngayong bumalik na ako, siguradong mapapapayag na hiwalayan siya ni Mandy. Pangatlo, ang young master na si Leon. Siya ay hindi pa kasal. Kung gagamitin natin ito bilang pagkakataong umakyat sa ranggo, walang mga disadvantage sa pag-unlad ng pamilya sa hinaharap. Ano? Bumuo ka ng usapang kasal sa mga Silva. Kung posible, magiging magandang bagay ito para sa buong pamilya. Hindi nakakagulat na nagawa mong makakuha ng ganitong promising na kontrata sa ganitong mga kondisyon. Mukhang handa si Simon na hanapan tayo ng mabuting son-in-law. Walang tigil ang lahat ng naruroon na pag-usapan ito. Si Simon ang pinakamataas na haligi ng pamilya dati. Ang kanyang lakas, kakayahan at pananaw sa buhay ay higit na inaasahan ng sinuman. Kung wala siyang nagawang kahit ano sa Buckwood sa nakaraang 12 taon o higit pa, hindi siya maglalakas loob na bumalik sa pamilya ng walang dala. Ngunit nang dumating ang isang oportunidad na tulad nito, agad siyang bumalik sa kanyang pamilya at inulat ang sitwasyon sa hangaring iangat ang katayuan ng pamilya Zimmer. Sa totoo lang, walang kahit ano sa pamilya ang makakaalam kung hindi umuwi si Simon at hawakan ang proyekto na mag-isa. Ngunit ginawa niya ito, at nagdala ng pagkakataon para sa buong pamilya. Ang lahat ay tumingin kay Simon na puno ng pasasalamat sa kanilang mga mata. Isa siyang mayamang tao pagkatapos ng lahat. Siyempre, mukhang hindi nasisiyahan si Sean Zimmer at ang kanyang anak. Si Zach Zimmer na default na susunod na CEO sa simula. Ngunit bumalik na ngayon si Simon at ang bukod tangi ang mga nagawa niya. Kung hahayaan ni Simon si Mandy Zimmer na hiwalayan ang kanyang asawa at pakasalan si Leon Silva, magkakaroon siya ng isang young master bilang kanyang son-in-law. Sa mga sitwasyong iyon, sino pa ang lalaban sa kanya? Hindi ba, mapapasakamay niya ang pamilya ng ganoon lang? Bago pa makapagsalita sina Sean at Zach, excited na silang pinutol ni Senior Zimmer. Simon, magandang balita. Talagang magandang balita. Tayong mga Zimmers ay may lakas sa lahat ng oras na ito, minalas lang tayo, hindi nakatagpo ng isang pagkakataong tulad nito. Ngunit ang kumuha ng $15 milyong ng isang biglaan ay napakalaking pressure sa funds ng pamilya Zimmer.
Kung isusuko natin ang mga proyekto sa Niemhi na masigasig naming nakuha, natatakot akong mapipinsala natin ang pinakapundasyon ng pamilya. Kabanata 402. Tama yan, Lolo. Napakalaking bagay nito, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Kung gagawa ka ng isang maling galaw, mawawala sa iyo ang lahat. Mukhang makakakuha tayo ng 20 toneladang benepisyo tulad ng nakasaad sa kontratang ito, ngunit walang bagay sa mundo na walang kapalit. Ang Buckwood ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga masasama at sakim na tao. Sino ang nakakaalam kung gaano na karaming mga first class na pamilya mula sa mga prefecture-level cities ang nagtangkang manirahan doon? Pagkatapos ay bumalik na patay na parang tuod na kahoy o parang dodo. Anong mga kakayahan ang mayroon ba tayo para makasurvive sa Buckwood? Kapag pumasok na tayo at wala nang balikan at nabigo tayo, magiging magulo ang buo nating pamilya. Si Zack Zimmer ang unang kumalaban sa ideyang nais ni Simon Zimmer na may maingat na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung sakaling matuloy ang planong ito, magiging utot sa hangin na kasing baho ng ginamos na isda ang sasapitan ng ating pamilya, at malalagay sa alanganin ang kanyang posisyon bilang Vice CEO sa pamilya Zimmer. Hindi niya ito papayagan. Lolo, ako ang Vice CEO ng pamilya, kailangan kong isipin ang kaligtasan ng bawat sa ating pamilya. Hindi dapat pinagpapasyahan ng mga ganitong bagay dahil lamang may nag-uwi ng proyekto. Sa palagay ko ay dapat nating kunin ang opinyon ng bawat isa sa pamilya tungkol dito, mag-secret voting tayo. Dad, siguradong alam kong magandang proyekto ito. Bihirang makatagpo ang pamilya ng ganitong pagkakataon, ngunit paano kung con artist pala ang taong ito? Kung gusto talaga ng taong iyon na sirain ang ating pamilya, ibebenta namin ang mga assets natin at ibibigay ang pera. Tapos mapupunta sa ilalim ng hukay ang mga Zimmer kapag malaman nating peke ang kontrata. Inanunsyo din ni Sean Zimmer ang kanyang mga opinyon, nagpapanggap na nagmamalasakit sa kaligtasan ng pamilya Zimmer. Malamig na pinagmasdan ni Simon ang mag-ama, malinaw na alam kung ano ang totoong kinakatakutan nila. Inikat niya ang mga susi ng kotse sa kanyang daliri. Dad, lahat ay may risk. Hindi ba may mga risk na rin tayong kinuha para sa mga proyektong mayroon tayo sa Niemhi? Narinig ko na hindi nakipag-collaborate ang mga Silva sa mga kahit sinong outsider kamakailan. Kung hindi natin kukunin ang pagkakataong ito ngayon, walang magiging pangalawang pagkakataon. Kung makakarating tayo sa Buckwood, lalong yayaman ang pamilya. Kahit na maging second class na pamilya tayo sa Buckwood, walang sinuman sa isang maliit na bayan tulad ng Niemhi ang kakalabanin tayo. Kung magtagumpay tayo, magiging higanti tayo sa mga kalalakihan. Dad, talaga bang balak mong manirahan sa isang nakakaawang townhouse sa buong buhay mo at magmaneho ng isang Benz? Ayaw mo ba talaga ng mga bagay tulad ng mga mid-level villa at Rolls Royce? Ayos lang na protektahan ang negosyo ng ating pamilya, ngunit minsan lang dumating sa buhay natin ang pagkakataong mapalawak ang ating family business. Matuwid na binigkas ni Simon ang kanyang talumpati. Naisip niya na kung hindi sila sasang-ayon sa kanyang plano, siguradong unti-unting babagsak ang authority ng pamilya. May mga pagtatalo sa pagitan ng dalawang ideya. Nagkatinginan ang bawat isa sa pamilya Zimmer at pagkatapos ay mabilis silang bumuo ng dalawang linya. Inirekomenda ng ilan na kunin ang pagkakataon at subukan ito. Ang iba ay masidhing kinontra ang ideya, iniisip na ang pamilya ay may sapat at maganda ng buhay. Lolo, huwag. Iniisip ni Queen Zimmer ang tungkol sa ideya at pagkatapos ay tumayo ng mahigpit at mapait na ekspresyon sa mga oras na iyon. Walang mga bagay sa mundong ito na walang kapalit. Sabi ni Queen habang pinapadyak ang mga paa niya. Malinaw na scam ito, huwag natin itong subukan, my God, masisira ang buhay mo, o nating lahat. Bang! Galit na tinapon ni Simon ang mga susi ng kotse niya sa mesa. Queen, habang nakikipaglaban ako para sa aking buhay sa merkado, nasa kalye ka lang naglalaro ng putik. Sabihin mong scam ito. Ano mismo ang ibig mong sabihin? Pinapahiwatig mo bang sinusubukan kong lokohin ang pamilya natin ang pamilya Zimmers,
gamit ang kung sino mang mga outsider. Ako, si Simon Zimmer, ay nabubuhay bilang isang Zimmer, at mamamatay bilang isang Zimmer. Kung sinusubukan kong lokohin ang pamilya, mababangga ako ng kotse paglabas ko dito. Tito, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi kita inaakusahan ng anuman. Kinukwestiyon ko lang kung talaga bang napakabait ng mga Silva tulad ng ipinapakita nila sa atin. Matuwid na sinabi ni Queen. Sa totoo lang, pareho sila ng ideya ni Zack. Hindi nila hahayaang payagang maging matagumpay ang collaboration na ito. Kung magtagumpay ito, magiging kontrolado ni Simon ang buong pamilya. Mawawala ng saysay ang mga plano ni Queen at Zack. Hindi ba ako tatapak-tapakan ni Mandy kung sakaling magtagumpay ang mga plano ni Tito Simon? Labis na hindi mapalagay si Queen sa pag-iisip lamang ng mga bagay na pwedeng mangyari sa hinaharap. Kabanata 403. Malapit na maging son-in-law ko ang young master, si Leon Silva. Sa palagay mo ba talaga ay magpaplano pa rin siya ng ikakapahamak ng kanyang sariling biyenan? Matuwid na sinabi ni Simon Zimmer. Hey, son-in-law. Inagis ni Queen Zimmer ang kanyang buhok, na may mukhang puno ng sarcasm. Mahal kong tiyuhin, tingnan mo ang iyong anak, at tingnan kung gusto niyang hiwalayan muna ang live-in son-in-law na iyon. Natatakot akong masisira agad ang iyong mga pangarap, at hindi ito makukuha. Ikaw. Kumukulo si Simon sa matinding galit sa puntong hindi siya makapagsalita ng maayos. Tama na. Magkakapamilya tayong lahat dito, tumigil kayo sa pag-aaway. Inamplas ni Senior Zimmer ang kanyang kamay sa mesa, hindi siya nasisiyahan sa mga nangyayari sa ngayon. Gumagawa tayo ng gulo, sa kalagitnaan ng gabi, wala ba tayong kaayusan dito? Simon, tatanungin kita ulit, totoo bang gusto ng mga Silva na mag-ayos ng kasal sa mga Zimmer? Sinabi ni Senior Zimmer habang pinag-iisipan ang sitwasyon. Pumalakpak si Simon sa dibdib at sinabi, oo naman. Siyempre totoo ito, imposibleng peke ito. Tinukoy ba ng mga Silva kung sino ang dapat magpakasal? Sinabi ni Senior Zimmer. Saglit na nag-atubili si Simon. Hindi, sinabi ni Young Master Leon Silva ayos lang sa kanyang mag-ayos ng kasal sa mga Zimmer ngunit hindi niya tinukoy kung sino ang gusto niyang pakasalan. Ngunit, sa palagay ko ay ang anak ko. Hindi. Desididong sinabi ni Senior Zimmer. Hindi ko pa pinapayagan si Mandy Zimmer na hiwalayan si Harvey York. Sa kabila ng pagpapahalaga ni Senior Zimmer sa importansya ng relasyon sa pagitan ng mga Zimmer at ng mga Silva, naaalala niyang ginamit ng pamilya ang live-in son-in-law para makipag-collaborate sa mga naiswel sa isang proyekto. Sa sandaling iyon, hindi niya pa mapapalaya si Harvey. Hindi pa naitaga sa bato ang arrangement sa pagitan ng mga Silva at ng mga Zimmer. Hindi wais na ma-offend ang mga naiswel pagdating ng mga oras na iyon. May mga pagkakataon para palayasin ang live-in son-in-law kapag nakumpirma na ang arrangement. Nang walang pag-aalinlangan, patuloy na nagsalita si Senior Zimmer, dahil hindi naman tinukoy ng mga Silva kung kanino nila gustong ayusin ang kasal, ibigay na lang muna natin kay Queen ang posisyon sa ngayon. Siya ang pangatlong tao sa pamilya na hindi pa kasal at ang pinakamaganda at bata. Hindi ba pwedeng makasal si Mandy at nag-aaral pa rin si Cynthia kaya't hindi siya pwede? Nanigas si Queen Zimmer nang marinig ito, hindi niya naisip na isang libreng pagkain ang talagang babagsak mula sa langit papunta sa kanyang ulo. Masyado siyang nasabik na hindi siya makapagsalita at walang tigil siya sa pagtango. Dad, hindi ito patas. Ginawa ko ang oportunidad na ito mag-isa, paano ito nangyari? Hindi nasiyahan si Simon, ngunit muli siyang pinutol ni Senior Zimmer. Tama na. Pamilya tayo. Tama na ang away. Kita ang inis sa mukha ni Senior Zimmer. Kahit na hindi pa pwedeng hiwalayan ni Mandy ang duming iyon sa ngayon, makakapaghintay iyan. Kapag yumaman tayo sa Buckwood at pagkatapos ay nakipaghiwalay na siya sa kalat na iyon, sa kanyang hitsura at figure, paanong hindi siya makakahanap ng magandang pamilyang pwede niyang pakasalan? Marahil ay makahanap siya ng daan papunta sa pamilya York sa anumang paraan. Ang pamilya York. Nagningning ang mga mata ni Simon. Narinig niya noong nasa Buckwood pa siya na hindi pa kasal ang apat na mga master sa mga York.
Talagang bukod tangi ang anak ko, baka may pagkakataon siya. Okay, dahil okay na naset ang arrangement, mayroon pa bang anumang mga opinyon tungkol sa paglago ng pamilya sa Buckwood? Sabi ni Senior Zimmer at saka tumingin siya kay Zack Zimmer. Ang isang tusong old fox tulad ni Senior Zimmer ay alam na ang tungkol sa totoong intensyon ni Zack sa pagkontra nito sa ideya. Pinahinto ni Senior Zimmer ang ideya ni Simon Zimmer, sa puntong nagbago ang marriage partner ni Leon Silva para mapunta sa taong hindi kontra kay Zack, si Queen. Nagpahiwatig lamang si Senior Zimmer kay Zack na hindi siya dapat mag-alala. Ginawa niya iyon para sabihin kay Zack na gaano man kalaki ang proyektong may uuwi ni Simon, hindi ito makakaapekto sa kanyang mana sa title ng CEO. Nang makita niyang nakatingin ang kanyang lolo sa kanya, napakaganda ng pakiramdam niya. Nagkatinginan sila ni Sean Zimmer at pagkatapos ay mahinang tumawa. Sa palagay ba ni Simon ay kaya niyang baguhin ang ihip ng hangin sa pag-uuwi ng isang malaking proyekto? Nahihibang na siya. Di ba napagtanto ni Simon ang intensyon ni Lolo? Mukhang paglalaroan lang siya ni Lolo sa huli, na parang lato-lato na uso ngayon sa mga kabataan.